Paano mo lalabanan ng isang nilalang na kayang patigilin ng oras? At mukhang hindi nga talaga ako nagkamali mga lads dahil may masasampulan si Arthur gamit ang static void, beast wheel na kapangyarihan ni Sylvia, isang napaka-unique at sobrang bihira na kayang patigilin ng oras. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sinimulan na ng auctioneer host ang napakalaking event sa pag-welcome ng lahat ng mga nobles at adventurer. Isa daw itong napakalaking karangalan para sa kanya ngayong gabi at alam niyang silang lahat ay nagtipon-tipon sa gabing ito dahil sa iisang rason lamang. Ito nga ay ang tsansang makuha ang pinakabihira at valuable item sa auction na to. Kaya napasigaw ang lahat ng mga adventurer at ang mga noble ay nagsisipalakpakan. Dagdag pa ng auctioneer host na bago nila sisimulan ng lahat, gusto niyang humarap ang lahat ng audience sa likod at magsama-sama silang i-welcome ang pinakamahalagang panauhin sa event na ito na pinagpala silang nandito ang presensya ng King and Queen of Sapen. Kaya ang lahat ay humarap sa likod at nagbow sa hari at reyna. Ipinakilala din ng auctioneer host ang nag-iisang tao kung bakit naging posible ang lahat. Kaya isang masigabong palakpakan para kay Vincent Helsty. Pumalakpak ang ating bida at iba talaga ang palakpakan ni Arthur mga lods na pagaya tuloy ako. Napaka-elegant. Kaya naalala tuloy ng ating bida ang nakaraan niyang buhay bilang kilalang hari sa buong mundo, ngunit gusto niyang isipin na hindi na siya isang hari at ni hindi pa nga siya dumadaan sa pagbibinata. Uminom ng alak si Arthur at kahit sa pag-inom ng alak mga lads napakaklas talaga ng ating bida, ngunit binabantayan pa rin niya na baka may makakakita sa kanya habang umiinom ng alak. Nakita ni Arthur na nagkukwentuhan sina Alice, Tabitha at ang queen na si Priscilla at napansin nga ng ating bida ang magic wand sa gilid ng reyna, realizing na isa palang conjurer ang Queen of Sapen. Ngunit napansin ng reyna na nakatingin si Arthur sa kanya kaya napasmile siya sa ating bida, kaya namulang nahuli tuloy si Arthur. Uminom din ng alak itong si Selvi at ang ating bida ay napasabi sa sarili na hindi niya ito naisip noon. Subalit napaka-interesting lang kung bakit wala siyang nararamdamang attraction para sa napakagandang reyna ng Sapen o kahit sa kaninong old woman. Even though kaedad lang niya mga ito bago siya nabawian ng buhay. O baka hindi kaya dahil sa kaedad lang sila ng nanay niya. Pero hindi naman ibig sabihin na mas naaakit siya sa mga mas batang babae. Kaya na pa whatever na lamang si Arthur dahil wala naman sa plano niya ang makipag-date at pag-iisipan na lamang niya kapag tatanda na siya. Parang nalasing na nga itong si Selvi at Arthur at sinisitan ni Vincent ang ating bida dahil ang auction daw ng spada ay magsisimula na at pabulong niyang sinabi na huwag mag-alala si Arthur sa presyo nito dahil siya naman ang nagmamay-ari sa lugar na to. Sinimulan ng dalhin ng unang espada para sa bidding at ito nga ay isang short sword na pinanday ng isang mastersmith na may naka-imbue na core sa ibabaw ng handle galing sa core ng Mighty Thunderhook at ang bidding ay magsisimula sa 50 gold kaya kaagad nagsisitaasan ng mga noble upang makuha ang espada na ito. Sinabi ni Arthur na ang pinakasimpleng bahay sa Cyrus ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa isang gold coin. Pero ang average na pamilya sa bayan ng Ashburn na pinanggalingan nila, maayos na ang pamumuhay kahit kumikita lang ng isang tanso sa isang araw. Subalit sa opening bid lang ng espada na ito, ay kaya ng tustusan ng isang simpleng pamilya ng lampas 250 years. Napatanong si Vincent kung nagustuhan ba ni Arthur ang espada na yon na may electrifying na kapangyarihan. Tugon ng ating bida na mukhang malakas ang espada na yon subalit hindi ito ang kailangan niya. Mas gusto niyang simple lang. Kaya napangiti si Vincent na napasabing, oo nga no, bakit mo naman kailangan ng lightning sword kaya mo namang mag-produce ng sariling lightning. Sinabi ni Vincent na ito ay simula pa lang at kung walang magugustuhan si Arthur siya na ang bahalang maghanap sa mga gusto nitong item. Kaya napatanong ang ating bida na kahit ang mask na kayang baguhin ng boses. Uwi ka ni Vincent, hindi mo ata kilala kung sino ang kausap mo. Kahit nga ang clock na ibibigay niya kay Arthur ay gawa mismo sa balahibong Nightmare Fox na may kakayahang itago ang presensya ni Arthur mula sa mga kalaban. Napangiti na lamang ang ating bida at para sa kanya, tama nga naman si Vincent. Kakasimula pa lang at marami pang weapon ng darating na pwedeng pagpilian. Kahit nga ang hari ay may napanalunan na ring A-class B-score. Ngunit malalaman lamang ng recipient pagkatapos nitong ma-absorb kung may taglay ba na beast wheel ang core na ito.
Biglang napansin ni Arthur na nawala si Selvi sa tabi niya. Kaya tinanong niya si Lilia at Ellie kung nakita ba nila si Selvi. Hinanap niya ito sa ilalim ng upuan, baka natulog o nagtago. Subalit bigla niyang narinig ang boses ni Selvi na sobrang natatakot kung saan nakita niya na pilit itong kunin ni Sebastian. Kaya naluha-luha si Selvi sa sobrang takot, kaya nang nakita niya si Arthur kaagad siyang tumakbo at lumapit kay Arthur habang nanginginig pa rin sa takot. Galit na sinabi ng ating bida, "Let's go, Selvi." At inisip niya na dapat kontrolin mo ang sarili mo, Arthur. Isa siyang court mage ng royal family. Subalit, ibinagsak ni Sebastian ang kanyang staff na may malakas na tunog at sinabing kahit ang isang karaniwang mamamayan mula sa probinsya ay walang karapatang makipaglaro sa isang napaka-special na mana beast. Kung kaya't napawat ang ating bida kung saan lakas ang loob na sinabi ni Sebastian na ang ibig niyang sabihin, ang mana beast na yan ay para sa akin lamang. Biglang napaklinch si Arthur sa kanyang kamao at namutla ang kanyang mga mata at lumabas ang napakalakas at napakabigat na aura sa buong paligid na parang gusto na atang kainin ng ating bida itong si Sebastian na napasabing, "Say that again." Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos, a moment ago bago nangyari yon, habang nanunood ng auction si Vincent, nasasayangan siya sa pagkakataong ito para kay Arthur. Wala kasing espada na nagustuhan si Arthur at sa pagkakaintindi niya, isang dekalidad na espada lang ang hinahanap nito. Hindi ang grande o may espesyal na kapangyarihan. Kaya sa ganitong sitwasyon, mas mainam na dalhin na lang niya si Arthur sa kanilang storage para doon mamili. May nagtap sa balikat ni Vincent at ito pala ang hari. Kaya malugod niyang sinabi na sana nag-enjoy ang Majesty sa gabing ito. Wika ng hari na hindi niya alam kung paano nakuha ni Vincent ang isang A-class beast core ng isang silver coat beer. Ngunit lubos talaga siyang nasisiyahan sa pagkabili niya nito, kaya umaasa siyang mayroon itong beast wheel sa loob. Kaya pakumbaba na sinabi ni Vincent na ikinagagalak niya na naging sulit ang event na ito para sa Majesty. Subalit, isang napakalakas na bloodlust ang bigla na lamang naramdaman ng hari at kahit si Vincent ay napaluhod sa sobrang bigat ng presensya to the point na nahirapan na siyang makahinga, kaya napatanong na lamang siya kung ano ang nangyayari. Napasigaw ang isang royal guard na umatras muna ang reyna, ngunit tugon ng reyna na huwag mag-worry sa kanya, unahin ang mga bata. Kinuha na rin ng hari ang kanyang espada mula sa kanyang storage ring at napasigaw na kung sino ka man ang pangahas na susubukang atakihin ng royal family, magpakita ka. Nakahanda na ang lahat. Handa nang lumaban ng Queen of Sapen, pati na rin ng King ay handa na rin makipag-engage sa laban. Subalit itong si Sebastian ay napaluhod na lamang sa sobrang takot at hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin at si Arthur naman ay napasabing naloko na. Di ko na kontrol ang sarili. Umiyak si Ellie at si Vincent naman ay napatanong pa rin sa nangyari habang bigla namang dumating si Ray, Adam at Jasmine upang i-check kung ayos lang ba ang lahat. Sinabi ng Royal Guard na ayos lang naman sila at ang paligid ay dapat halughugin. Kaya nakapag-decide si Ray na susubukan nilang tingnan sa itaas habang si Arthur naman ay napasorry papa. Nakahinga ng malalim ang lahat at binabantayan ng Reyna at Hari ang dalawa nilang anak at maya-maya may dumating na security upang report sa Majesty na nahuli na ni Captain Lewy ng intruder ngayon lang. Kaya huminahon ng lahat na parabang gumaan ng loob ng Hari habang si Arthur naman ay napasabing, "Wait, teka muna, ganun lang yun? Okay na ang lahat?" Kaya sobrang gumaan ng pakiramdam ni Arthur na nagpapasalamat sa intruder dahil ang sakripisyo na ginawa nito ay hindi masasayang. Sinigawan ng dalawang Royal Guard itong si Sebastian dahil papano ang isang personal na Royal Guard ay natumba lang sa isang kakaunting sindak at mukhang si Sebastian pa ata ang unang mamamatay dito kaya galit niya itong sinagot na nadulas lang siya. Yun lang. Napatitig si Sebastian kay Arthur at mukhang nasindak nga talaga siya sa titig ng ating bida. Samantalang nagpasalamat naman ng auctioneer sa lahat ng security dahil may pagpatuloy na nila ang kanilang event. At ito nga ang pinakahuling item sa gabing ito dahil ayon sa tradisyon, ang pinakamagandang bagay ay dapat laging inihuhuli. Kaya sino kaya ang pinakamaswerteng individual na makakakuha sa kayamanang ito kaya't masdan ng lahat ang isang infant world lion?
Sobrang namangha ang lahat lalo na mga nobles ay na-attract at na-amaze talaga sa infant world lion. Subalit itong si Sebastian ay napamura na lamang dahil hindi man lang pinansin ni Arthur ang isang mana beast na nasa bidding. Sinimulan na ng auctioneer ang bidding at magsisimula ito sa 500 gold. Kaya maraming mga noble ang nagsisitaasan from 550 to 600, 650 hanggang sa umabot ito ng 800 gold. Subalit isang tumataginting na 1,000 gold ang itinaas ng hari kaya napatawa na lamang ang lahat ng nobles since wala silang magagawa at isang kapangahasan ang labanan ng hari. Napakomento si Vincent na mukhang wala atang gustong lumaban sa bidding ng hari, kaya kinongratulate niya ito in advance. At natanong niya kung ano ang magiging plano ng hari sa bagong royal pet. Plano ba nitong itiming sa sarili? Tugon ng hari na sa totoo lang, natutok siyang gagawin niya itong isang band. Subalit na isipan niyang ibigay ito kay Cortez, pero nakadepende pa rin sa progress ng kanyang anak. Natugon naman ni Cortez na gagawin niya ang lahat. Kaya napatugon din ng Reyna na ang ibig bang sabihin nito, hindi na iiwas sa tutor itong si Cortez. Napangiti ang ating bida dahil habang pinapanood niya ang royal family na ganito, parang isa lang itong normal na pamilya. Biglang lumapit si Sebastian sa hari at bumulong ito na parang may gusto rin siyang makuha bago tuluyang magtapos ang auction na to. Kung saan napansin din ni Arthur na parang may gagawing kababalaghan nitong si Sebastian dahil sumusulyap sa kanya habang binubulungan ng hari. Pumasok na ang lahat sa napakalaking kwarto dahil gustong ipakita ni Vincent ang iba pang item na maaari pang magustuhan ng hari at tinawag nga niya si Arthur dahil nakuha niya na ang lahat ng item na hiniling nito maliban sa espada at sa palagay niya mas mabuting si Arthur na ang humanap dito sa storage ng espada na magugustuhan nito. Biglang lumapit ang hari na parabang nagulat na gusto palang kumuha ng sword lessons itong si Arthur. Nagsisimula pa lang din kasing matuto ang anak niya at baka pwedeng ayusin ng isang friendly sparring sa pagitan ni Arthur at ng anak niya balang araw. Kaya napakomento nga itong si Sebastian sa hari na si Prince Curtis ay mahahaluan ng bad habit kapag makikipag-sparring lang ito sa isang commoner. Natugon naman ni Arthur na ikinararangal niya ito ngunit ang espada ay isang pampalipas oras lang para sa kanya at wala siyang balak na lampasan ng antas ng anak ng isang hari. Biglang napadaan si Ray at tinawag nga siya ni Vincent dahil gusto palang makilala ng hari itong si Ray. Kaya kaagad na yumuko si Reynolds sa harap ng hari. Wika ng hari na kumalma lang itong si Ray. Nabalitaan niya kasing si Ray ang nakahuli sa intruder kanina at mukhang nakakuha si Vincent ng isang tunay at maaasahang tauhan. Kaya tugon ni Ray na hindi siya nararapat sa ganoong papuri dahil ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Ipinakilala ng hari si Sebastian na matagal nang nagtatrabaho sa kanya bilang royal guard at hindi na mabilang ang naibibigay na tulong nito sa kanyang pamilya kaya nararamdaman niyang nararapat lang na bigyan niya ito ng paminsan-minsang reward at mukhang nagustuhan talaga ni Sebastian ang band ng anak ni Ray. Kaya napadilat na namutla ang mga mata ni Arthur nang narinig ito mismo galing sa hari na parabang wala na siyang nararamdaman na kahit na ano. Nadagdag pa ng hari na ang pagbibigay sa guard ng royal family ng isang band ay makukonsiderin bilang paglilingkod para sa kaharian. Nagulat si Ray sa kanyang narinig at paliwanag ng hari na sobra talagang naakit si Sebastian sa band ng anak ni Ray. Kaya nang napalingon si Ray towards Arthur, mas nagulat siya at mas natakot sa mga mata na ipinakita ni Arthur at hindi na ito kumikibo at alam mismo ni Ray kung ano ang kayang gawin ni Arthur sa moment na to. Kaya napa-excuse me na lamang si Ray sa Majesty. Napangiti ang hari na sinabing buong puso siyang magbibigay ng kabayaran para sa band at sila na rin ang gagastos upang kumuha ng mage para putulin ang contract between Mana Beast and Arthur. Kaya muling yumuko si Ray upang humingi ng kapatawaran at ipinaliwanag na kahit siya o ang kanyang asawa ay walang magagawa patungkol sa band ng anak niya. Si Arthur mismo ang kumuha nito kaya hindi siya pwedeng magsalita patungkol sa bagay na ito. Napatitig ang hari kay Arthur at nagkatinginan ng dalawa at habang tinititigan ng hari ang ating bida, nakita niya ang nanlilisik nito ng mga mata na parabang kahit katiting, hindi man lang ito natatakot sa kanya. Biglang napasalita itong si Sebastian na wikang, "Huy bata, hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na ibaba ang tingin mo kapag nakikipag-usap ka sa mga matatanda?" Mahinahon na sinabi ng hari na siguro narinig na nito ang sinabi niya kanina kay Ray at hindi niya na ito uulitin pa. Kaya what if kung ibibigay niya ang kanyang royal armory na siguradong may espada na nararapat para kay Arthur na isang batang gustong maging aspirant knight? Ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata at sinabi na kumalma ka Arthur. Siya ang hari ng Kingdom of Sapen.
Yumuko si Arthur at nagpasalamat sa Majesty sa napakaganda nitong offer. Subalit, kailangan niya itong tanggihan at kahit ang pinakamagandang sword pa ang ibibigay sa kanya, hindi nito mapapalitan si Sylvie. Kaya napasigaw nga itong si Sebastian, subalit kaagad itong pinigilan ng hari habang si Ray naman ay nagulat sa pangahas na pagtanggi ni Arthur. Biglang nagbigay ng ibang offer ang hari na what if i-trade niya ang Infant World Lion at bibilhin pa niya ang band ni Arthur. Kaya nagreklamo na nga itong si Curtis dahil akala ba niya sa kanya ang mana beast na yon. Paliwanag niya na mukhang napaka-unique talaga ng mana beast ni Arthur dahil mayroon itong reptilian figure at sobrang napakabihira lang nitong makita. Subalit itong si Arthur ay napasabing humihingi siya ng apology sa Majesty kung hindi nito naiintindihan ang kanyang sinabi. Hindi niya ibibigay o ibebenta si Sylvie. Biglang napatikom ang bibig ng hari na para bang natamaan ng ego niya at sinabing, minsan lang ako hihiling bata at 2 beses mo na akong tinanggihan. Kaya huwag sanang gugustuhin na maubos ang kanyang pasensya. Kaya hihiling siya ulit na may mabuting kalooban sa huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ng band mo. Napaklin si Arthur at napasabing, so ganun, hayaan mo rin akong tanungin ka. Magkano ba ang halaga ng mga anak mo kung sakaling bibilhin niya ito? Sinabi ni Arthur na 3 beses humiling sa kanya ang hari at 3 beses din niya itong tinanggihan. Ngunit parang hindi ata matatanggap ng hari ang kanyang pagtanggi at mukhang hindi nito lubos na uunawaan ang bigat ng hiniling nito. Kaya umaasa siya na malinawan ng hari sa kanyang mga katanungan. Magkano ba ang kailangang halaga kapalit ang mga anak mo, King Glader? Lumabas ang pawis ng Reyna sa narinig niyang katanungan kay Arthur at kahit ang 2 nitong anak ay nagulat habang sina Alice, Vincent at Tabitha ay hindi nakapagsalita sa kanilang narinig. Subalit biglang sininyasan ni Sebastian ng isang Royal Guard kaya kaagad inatake ng Royal Guard si Arthur na napasabing isa kang hamak, wala kang karapatang bastusin ang hari at ang kanyang pamilya. Kalmado lamang si Arthur at nagets niya na inilagay ng Royal Guard ang lahat nitong mana sa espada at mukhang plano talaga nitong hatiin siya. Napawave ng kaunti ang ating bida dahil dapat daw panatilihing kalmado at balansehin ng flow ng mana, basahin ang galaw ng kalaban at kontrolin ng direction ng kanyang atake, kung saan sobrang flawless ang pag-iwas ni Arthur sa espada mga lods at kaagad hinawakan ng kamay nito habang hinahanda ang mala one punch man na kamao na makikitang binalutan ni Arthur ng mana ang kanyang kamao na napasabing wawasakin niya ang mukha ng Royal Guards na ito sa pamamagitan ng pag-explode ng kanyang lakas gamit ang sariling momentum ng kalaban. Sumapul ang uppercut ni Arthur sa panga ng Royal Guards at pati ang helmet tumalsik sa lakas ng kamao ng ating bida. Kaya nagulat nga itong si Sebastian dahil papanong nangyari na isa na sana yung pagkakataon kaya sinabi niyang kahit parusahan pa siya tatanggapin niya ito. Dahil hindi alam ng hari na ang isang band na kayang bumuo ng equal contract sa ganun kamurang edad ay may potensyal na lampasan ng isang A-class balang araw. Kaya kailangan niya itong makuha. Bumagsak ang Royal Guard sa kamay ni Arthur at ang staff ni Sebastian ay nakatuon kay Arthur na gustong atakihin ng ating bida kaya kaagad umaksyon sina Alice at Ray para iligtas ang kanilang anak. Subalit biglang tumigil ang lahat at ang kapangyarihan ni Sebastian ay bigla na lamang naglaho at ang lahat ng tao sa paligid ay hindi na gumagalaw maliban kay Sebastian at Arthur. Nagulat si Sebastian kung bakit hindi niya na nagagamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya wika ng ating bida, wala na yang kwenta. Dahil hindi gagana ang isang magic spell na umaasa lang sa ambient mana para mag-work. At heto na nga mga lads, isang napakatinding aura farming overload ang ipinakita ng ating bida kung saan biglang nagkaroon ng yellow mark sa ibabang bahagi ng mga mata ni Arthur kaya nataranta si Sebastian at napasabing kung sa tingin ba ni Arthur kaya nitong talunin ng isang conjurer ng royal family. Biglang lumitaw si Arthur sa gilid ni Sebastian na napasabing, well, in this state, oo. Kaya napawat nga siya sa bilis ni Arthur subalit naramdaman na lamang niya na nabali na pala ang binti niya na parawang sa isang iglap lang naging ganito na ang lahat sa sobrang bilis ni Arthur. Napasigaw si Sebastian sa sobrang sakit ng kanyang binte at nagpang-abot ang kanyang luha at sipon na humihiling ng tulong ngunit wala ni isa man lang ang nakakarinig sa kanya. Hinawakan ni Arthur ang balikat ni Sebastian at napasabing, walang makakarinig sa'yo dito, kaya mas mabuting makinig ka habang kaya mo pa. Tumulo ang laway, luha at sipon ni Sebastian sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman at sinabing hindi ito pwedeng mangyari sa kanya dahil isa siyang personal conjurer ng hari kung saan napatayo nga itong si Arthur na napasabing, exactly, know your place.
At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!